is I want to share a story. So matapos yung matagal na panahon, natakot talaga ako. Kasi unang-una, hindi ko talaga kaya na makita ng family ko, ng friends ko. Siguro sinamahan ko rin ng dasal. Kasi 'di ba, nandyan yung judgment, nandyan yung makakarinig ka ng mga bagay na sasabihin sa'yo. Hi guys, it's Kirby Morales and welcome to my first ever video. So matapos yung matagal na panahon, yung pagtanggal ng hiya sa sarili ko, yung takot, yung kaba. So finally, eto na tayo, mag-i-start na tayo ng first ever YouTube video ngayong araw. So ang gagawin natin sa pinakauna nating vlog is I want to share a story on how I started to become a content creator. Last few days ago, I posted on Facebook and Instagram asking my friends, families, and followers to give questions related to me being a content creator. And today, we will try our best to answer some of the questions na tinanong nyo sa akin para mas mapakilala ko yung sarili ko sa inyo at mas makilala nyo rin ako. So, our first question ay galing kay Veronica Ortiz. At ang tanong niya, how do you start become a content creator? Lahat naman ng tao, or actually lahat tayo, nagsisimulang mangarap. And me, nagsimula akong mangarap na maging content creator last week ng April 2025. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon kasi nakahiga ako sa kama, tumitingin ako sa Facebook ko, looking at the different influencer, different celebrity. Then sabi ko sa sarili ko na sana isang araw gusto ko rin yung matry or ma-experience yung ginagawa nila. Uma-attend ka ng event, yung may nagpapadala sa'yo ng mga items na gagawan mo ng video, yung mga nakakakita ka ng iba't ibang celebrity, iba't ibang tao. And yung pangarap na yun, actually bata pa lang ako, gustong-gusto ko na talagang mapunta sa pagiging content creator. And siguro sinamahan ko rin ng dasal, ng pagpupursige na makahanap ng brand na magtitiwala sa akin. Kasi diba kapag hindi naman natin ginawa, hindi tayo sumubok, chances is failed na agad tayo, hindi na talaga tayo agad magtatagumpay. Pero pag yung sinubukan mo, yung sumugal ka dun sa bagay na yun, yung maglaan ka ng oras, ng panahon, there's still a chance na magsasucceed ka. Grabe, haging na ako, umiyak doon. Pero anyway, moving on to our next question, ay galing naman ito kay Carl Jomel Mateo. So, ang sabi ni Carl Jomel is, were you scared? Do you have any hesitations? Sa totoo lang, nung nag-start ako, I remember, natakot talaga ako. Kasi unang-una, hindi ko talaga kaya na makita ng family ko, ng friends ko, na nag-i-start na ako ng content creation. Kasi diba, nandyan yung judgment, nandyan yung makakarinig ka ng mga bagay na sasabihin sa'yo na parang ano ba yan, hindi naman sisikat yan, or ano ba yan, kung ano-ano namang ginagawa nito, ganyan-ganyan and such. So, natatakot ako na mahusgahan agad kasi nga nagsisimula pa lang ako. Natatakot ako na makarinig lalo na sa mga kakilala ko na isipin nila na nagsasayang lang ako ng oras ko, nagsasayang lang ako ng panahon ko na wala naman akong mahihita dun sa mga ginagawa ko. But moving on, what I learned is you don't need anyone's approval.
hindi mo naman kailangan ma-please yung lahat ng tao na tama yung ginagawa mo, na okay yung ginagawa mo, na dapat sang-ayunan ka nila. Kasi at the end of the day, tayo rin yung gumagawa at nagdidesisyon sa sarili natin. As long as na wala tayong tinatapakang ibang tao, as long as wala tayong naaagrabyado sa mga bagay na nagpapasaya sa atin, continue doing those things at hayaan mo yung mga tao sa paligid mo kung ano man yung isipin or sabihin nila sa'yo. Now, let's go to our third question. Galing naman kay Ariana Lumota. So, ang tanong ni Ariana is, how do you feel when you have your first collab? Sa totoo lang, honestly speaking when I first had my collab, or nung una akong nagkaroon ng collab, is I'm really excited. At imagine, that first brand is a big brand kung saan nakasama ko si Lovey Po, and here's her picture. At ang mas nakakaiyak pa or mas nakakatuwa is growing up, I really idolize Miss Lovey Po. So talagang hinahangaan ko siya. Isa siya dun sa mga artista na talagang tinitingala ko, na talagang gustong-gusto kong makita ng personal. And that first brand na nagtiwala sa akin, hindi lang niya tinupad yung pangarap ko na maging content creator. Tinupad din niya yung isa ko pang pangarap, yung makita yung isa sa mga idol ko na artista. And I'm really thankful until today to SCD family, or to my SCD family. Kasi dun sa tiwalang binigay nyo sa akin, you've opened a lot of doors for me. Maraming opportunity yung kasunod na dumating dahil nagtiwala kayo sa akin. And now, for our last question, ay galing naman kay Andre Garcia. At ang tanong ni Andre Garcia ay, being a content creator, have you ever had conflict with anyone? Sa totoo lang, hindi lang naman sa pagiging content creator, pwede kang magkaroon ng misunderstanding, ng hindi pagkakaunawaan, or pagkakaroon ng away sa isang tao. Whether you're in different field, kahit anong profession mo, or kahit anong trabaho mo, hindi natin maiiwasan na magkaroon tayo ng conflict sa isang tao or sa ibang tao. But what's important is, no matter what other think about you, kung ano man yung isipin nila sa'yo or kung ano man yung paniniwala nila sa'yo, just keep doing yourself. Or gawin mo lang yung bagay na nagpapasaya sa'yo. At huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga taong naiinis sa'yo, nagagalit sa'yo, or even naiinggit sa'yo. Because at the end of the day, sarili mo pa rin naman yung gagawa, yung kikilos, para ma-achieve mo yung mga bagay or yung mga pangarap. Ayan, so to anyone who finished watching this vlog until the very last end, so thank you so much. So maraming salamat po at nakaabot kayo sa part na to. At sa lahat ng tao na kagaya kong nangarap at nangangarap na maging isang content creator, ito na yung sayo mo. Simulan mo na at huwag kang matakot sumubok. At kung natuwa ka at feel mo'y marami kang natutunan sa video na ito, please don't forget to subscribe and click the like button below and leave a comment na rin. See you to my next video.